Kamusta mga boss? Sa video na to gagawa tayo ng DIY corner clamp. Bale, in preparation natin ito para sa gagawin nating small wardrobe cabinet. Huwag na natin patagalin. Let's go! Bali sa video po na ito, magkakat po tayo ng square na siyang gagamitin nating pinaka-platform niya. Ito po pala yung pinakadulong parte ng plywood. Lagi ko po itong itinatabi kasi po eskwalado po ang mga corner nito. Mas maganda po kasi kung eskwalado ang ating platform para kapag i-finish po natin yung i-attach nating guide antimano, eskwalado na rin po sila. Bale, napanood ko lang sa Facebook yung ganitong corner clamp. Mukha kasing madali siya gamitin kaya gagayahin natin siya. Actually, marami naman ako nabiling corner clamp sa Lazada. Ang problema lang kasi matrabaho sila gamitin. Hindi rin kasi ako nag-i-stick sa isang paraan lang. Kapag may nakita ako na makakapagpa-improve ng workmanship ko, ina-adapt ko ito. Ganito po pala yung mga nabili kong clamp sa Lazada. At ito naman ang paborito kong gamitin. DIY clamp na ginawa para sa akin ni Brad Benji Inocencio. Bale, ang pinupunto ko lang dito, hindi lahat ng tools na makikita natin sa Lazada ay effective. Mas maganda pa rin matuto tayo mag-DIY. Dito, ikakabit ko na yung mga fence ng clamp. Ipa-flash ko lang siya sa side ng platform ko para maging eskwalado siya. Bale, inattach ko pala dito yung isa kong clamp para maging stopper siya kapag kinabit ko yung kabilang side ng fence. Para hindi siya mawala sa alignment kapag binarena ko na. Sabi ko naman sa inyo, paborito ko yung clamp na ito. Sunod ko namang ginawa ang mga inner fence. Kinat ko muna pala yung dulo ng kahoy para maging eskwalado siya. Saka ko siya iniskro sa kapares niyang fence. Dahil nga eskwalado ang dulo ng kahoy, automatic eskwalado na din ito pagka-screw natin dito sa kapares niya. Isang mahalagang bagay na natutunan ko sa pagkakarpintero, kapag sinimulan mo ng tama, hanggang dulo tama yung gawa mo. Kapag sinimulan mo ng mali, hanggang dulo mali rin yung gawa mo. Kung sa simula pa lang eskwalado na yung trabaho mo, hanggang dulo eskwalado pa rin ito. At dito yung naghanap ako ng laminated board para gawing spacer. Naipagtatapon ko na kasi yung mga scrap ko dati. Buti na lang may mga binigay sa aking samples yung mga ahente ng mga laminated boards kaya may nagamit ako. Yung bili ko pala sa pinakamahal ko na corner clamp is 1,067 tapos hindi ko naman ginagamit. Pero itong ginagawa ko ngayon puro scrap lang ang gamit ko na materyales. Imagine kung gaano kalaki yung matitipid natin kung marunong tayo mag-DIY. At dito nga pinagpuputol ko na ang mga sobrang parte. Bago ko pala sinimulan ng pagkat ay sinigurado ko muna na walang tornilyo na tatamaan. Kasi kawawa talaga ang talim natin kapag may tinamaan na tornilyo. Kaya doble ingat po tayo lagi sa tuwing magtatabas po tayo. At pagkatapos po nito ay ni-router at sinander ko po ang matatalim na edges at ang mga chip off nito. Para maiwasan po natin na ma-damage ang board kapag nag-assemble tayo. Kapag nagra-router po pala tayo, dapat sisiguraduhin natin na laging stable ang object na nira-router natin. Dapat din po marunong tayo mag-drive ng ating router. Maaari po kasing masira ang ating ginagawa kung hindi. Marami pong tutorial sa YouTube na nagtuturo kung paano ang tamang paghawak ng router. Maaari nyo po silang panoorin. At dito nga pinapakinis ko na lang ng liha ang ating piece para maiwasang sumalubsob kapag nag-assemble na po tayo ng ating cabinet. Mga 2 oras ko din po pala ito ginawa. Pero kung sakaling epektibo po ito, ilang oras din ang matitipid ko sa trabaho dahil mapapabilis ang aking assembly. Ito po pala yung finished product niya. Sa ngayon, hindi ko pa alam kung talaga bang effective gamitin ito. Malalaman po natin sa susunod na content ko. Gagawa po ako ng wardrobe cabinet. Gagamitin ko ito. Maraming salamat po sa Diyos sa inyong pananood. Hanggang dito na lang po. Adios.